Sa kaugnay na balita, ipauubayan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Senado ito pong proseso at magiging takbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At kumbinsido naman po ang Pangulo na kakapusin na po sa oras at hindi nakakayanin pang tapusin ngayong 19th Congress ang impeachment trial at posible pa itong tumawid sa 20th Congress. Eden Santos sa balitang yan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring tumawid ng 20th Congress ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview, sinabi ni PBBM na malinaw namang hindi kakayaning tapusin ang impeachment trial bago dumating ang bagong batch ng mga senador. Para sa Pangulo, wala siyang nakikitang kontrobersiya kung umabot o tumawid ang paglilitis laban kay VP Sara sa 20th Congress. Tinitignan naman ng Pangulo ang hakbang ni Senate President Chis Escudero kung papaano magsasagawa ng mapayapang transition mula sa 19th patungo sa 20th Congress. Gayunman, idiniin ng Pangulo na sa desisyon pa rin ng mga senador kung ano ang kahihinatnan ng impeachment kay VP Sara. It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Bago naman ang ambush interview, formal nang nanumpa sa tungkulin si Supreme Court Administrator Raul Villanueva bilang bagong Associate Justice ng Korte Suprema. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Villanueva kapalit ni Associate Justice Mario Lopez. Mismong si Pangulong Marcos ang nangasiwa sa oath-taking ni Villanueva na isinagawa sa Kalayaan Hall ng Malacanang. Si Villanueva ang unang appointee ng Pangulo sa mataas na hukuman. Sinimulan niya ang kanyang judicial career noong 2022 bilang presiding judge ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 255. Nagsilbi rin siya bilang acting presiding judge ng Taguig City RTC Branch 267 at ng Manila RTC Branch 4. We're very happy for this appointment because it is as our new justice was saying, and I was thinking that it is a well-deserved appointment. He has a wealth of experience as a judge, an RTC judge, until 2002, and then he has from 2002, and since 2010 he has worked in the Supreme Court, and therefore he is well-versed in all that needs to be done for the proper and smooth function of the court. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.